Halos bawat season, may mga unexpected na blockbuster trade talagang nagaganap involving superstars. Pero ngayong taon, ito na ata ang pinakagrabe. Ang trade na walang nag-expect na mangyari dahil parang untouchable sila sa kanilang mga teams. Ito nga ang Luka Doncic-Anthony Davis trade ng Mavs at Lakers. Matapos ang statement win ng Lake Show kontra New York Knicks, di pa rin pala sila tapos sa pag-iingay, this time through a trade. Ang currently out dahil sa abdominal strain na si Anthony Davis, bigla-bigla na lang tinrade kapalit ang 25-year-old and also injured na si Luka Doncic. Wala talagang nag-expect sa trade na ito mula sa dalawang teams, especially sa involved na players. Walang isang rumor na lumabas before ang transaction. Bigla na lang nagpasabog si ESPN insider Shams Charania regarding sa trade. Sa full trade details, makukuha ng Lakers na Doncic, Maxi Kleber at ang former Lakers na si Markieff Morris. Meanwhile, si AD, Max Christie at ang 2029 first round pick naman ng Lakers ang mapupuntang Mavs. Involved din ng Utah Jazz sa transaction by getting Jalen Hood-Schifino at 2 second round picks. Ang bigat ng trade details, ano? Pero kung titignan at susuriin, sino nga ba talaga nanalo sa trade na ito? Well, ang sa akin again sa akin lang, maaaring iba ang tingin nyo, bagamat may goal ang Mavs sa trade, paldo talaga ang Lakers dito dahil sila ang nilapitan ng grasya. Si LeBron James malapit na magretiro yan, pwedeng after ng season na ito o hihirit pa ng konti, pero gets nyo yung point na mawawalan na ng mukha ang Lakers franchise. Concern nila yung future ng team para maging relevant after LBJ. Tas biglang ganon, may in-offer sa inyong isang Luka Doncic. 25-year-old future face ng NBA, superstar na binuhat ang Mavs papuntang NBA Finals like LeBron nung bata siya sa Cavs. At kung healthy, maaasahang mabubuhat niya rin ng Lakers with or without LeBron. Kailangan lang maganda ang mabuild mo around Luka sa next few years. May makikita kang success dyan dahil nga sa taas ng potential nito. Tapos bukod pa rin business-wise, napakarami ring perang ipapasok sa kanila ni Luka. Tickets, jersey sales, dami. Para talaga silang tumama sa loto sa offer nito ng Mavs sa kanila. Yan ang initial thoughts ko nung nabasa ko yung trade. Ayaw ko pang maniwala Nakakagulat kasi na bibitawan talaga ng Mavs itong si Luka. Pero yon, kung aalamin naman ang reason ng Mavs, maaaring ang may sense pa rin yung move na yon para sa kanila. Sabi ng GM ng team dahil daw sa depensa. Naniniwala siyang depensa ang nakakapagpanalo ng championship. At sa pagkuha nila sa Defensive Player of the Year candidate na si AD, ay built na sila to compete now at maging sa future. Ayon sa reports, Dallas talaga ang nag-initiate ng talk between sa kanila ng Lakers. Open talaga silang bitawan si Luka. Bukod din kasi sa liability si Doncic sa depensa, yung health pa nito. Kailan pa huling naglaro to sa team? Dulo ng December pa, February na. Tapos isa pa yung conditioning din ito na nakakapagpataas din ng risk ng mga injuries niya. Kaya kung susumahin, maaaring frustrating na rin talaga sa Mavs yun at biglang one day, ready na silang i-trade itong si Luka. Banda, kay Anthony Davis naman, for sure shocker din to dahil kamakailan lang nakausap din siya ni Shams. Gusto na niling pa nga niyang magdagdag ng big man ng Lakers at slide siya back into power forward. Pero imbis na matupad, nalipat pa siya ng kupunan. Pero still mukhang magka-4 pa rin naman siya, yung nga lang sa Dallas na kasama sila Derek Lively at Daniel Gafford. Para sa Lakers, maiintindihan mo naman yung decision na ito dahil Luka Doncic yung nasa mesa Parang wala nang magiging untouchable nun sa team kung sino mang trip ng Mavs, di ba? Tsaka 31 na rin si AD, bet 5 lang si Luka. Kung sa longevity at haba pa ng prime, panalo rin sila sa area na yon. Pero yon, sa dulo, nakakuha pa rin naman ng dalawang teams ang gusto nilang pieces, so I guess okay pa rin naman. Ang Dallas, lumakas ang depensa with AD, may Kyrie pa rin naman silang magiging main man ng team, o ito rin mismong si AD. Then, itong Lakers naman, nasecure ang future ng franchise with Luka. So, okay naman kung tutuusin. Naabangan dito ay yung magiging consequences ng trade na ito at susunod na magiging moves ng dalawang teams. For Dallas, magiging masaya pa rin ba sina Kyrie at Klay ngayong umalis na ang reason nila para pumunta ng team? Magiging enough kaya si AD? At hindi ba nila iindahin lalo sa playoffs yung mawawalang big time numbers ni Luka at tanging siya lang
ang nakakapagbigay. Yan ang hindi pa natin alam. For Lakers, kailangan naman nilang i-condition tong si Luka. Talented pero sa conditioning may concern. Connected na rin dyan yung injuries. Kailangan talagang alagaan. Isa pa, kailangan din palakasin muli ang depensa ng team dahil Anthony Davis ang nawala sa ilalim. Isa sa reasons kung bakit number 5 sila ngayon sa West. Hanggat hindi pa naglalaro si Luka, let's see kung mauhold ng Lakers ang maganda-gandang record nila. Though may mga decent bigs pa rin naman ng Lakers para punan ng may iwan ni AD, kasama rin sa trade si Kleber. Tsaka hindi rin natin alam kung may mga susunod pa silang moves. Interesting din yung Bron-Luka tandem this season. So, who knows, di ba? Baka kayanin pa rin nila. Yung Mavs, looking good din naman sila for now. Yung gravity ni AD sa paint, makakatulong sa buong opensa ng team, lalo kina Kyrie at Klay. Plus, yun na nga yung depensa pa nito. Malaki ang inaasahan ng front office sa magiging improvement ng defense nila with AD. Kaya sa dulo, maayos pa rin naman ng Mavs at Lakers. Pareho lang nag-take ng risk. May area na hihina sila pareho, kapalit ng chance na maiangat sa next level ang kupunan o mapaganda ang future ng franchise. Abangan na lamang natin kung sino sa kanila ang aanin ng bunga mula sa move na ito sa hinaharap.